Tara, tara. Ma, ano po? Oh, Mano po, ma? hindi. Anong nakain niyo at napapasyal kayo dito? Ma naman, ganyan agad yung bungad mo sa akin. Ay, Renz, ano yung itsura mo? Diyos ko, Renz ka ba? Ayan ang napapala mo sa pagsama mo sa babaeng yan Mukha kang pobre. Tingnan mo nga pag-iitsura mo, Renz. Nakakahiya ka, hindi mo man lang ako binigyan ng kahihiyan. Sa pananamit mo, nakarating ka rito, ganyan ang pag-iitsura mo. Ma, huwag mo naman akong sabihan ng ganyan sa harapan ni Eden. Totoo naman Tingnan mo nga rin ang itsura niya. Para kayong mga pobre sa lansangan. May pagsama ka kasi sa babaeng yan. Tingnan mo ang itsura mo. Imbis na nakahiga ka sa pera, ang sarap ng buhay mo dito sa akin, laging sasabihin mo, ma, kaya kong pangatawanan. O ano? Ayan? Ayan ang pinagmamalaki niyo sa akin? Ma, siguro naman po, Huwag mo nga ako mamama-mama. Nakikilabutan ako sa'yo. kalimutan na lang po natin yung nangyari dati. Matagal na panahon na yun, di ba? Tsaka, nagsisikap naman po kami mag-asawa. Kakalimutan ko yan. Pag humarap ka sa akin na may pera ka na. Pero hanggat pobre ka at naghihirap ang anak ko sa pagsama sa'yo, hindi ko alam kung paano ko patatawarin babae ka. Ma, huwag mo naman na ganyan si Eden sa harapan ko. Huwag mo naman na siya sabihan ng masasakit na salita. Kaya nga ako pumunta dito kasi nagsisikap kami. Kailangan ko ng tulong mo. Siyempre, nanay mo ako. Hanggat nakikita ko na nahihirapan ka, naiinis ako sa kanya. Ngayon, kung mapaaluan niya ang buhay mo, di baka matanggal yung galit ko. Pero habang naghihirap kayo, habang ganyan ang estado ng buhay nyo, Ma, kaya nga kami napunta dito Kasi ikaw na lang yung pag-asa ko. Hihiram ako ng pera para may panimula kami ng asawa ko. oh, nung pinalayas kita noon, nung nilayasan mo pala ako noon, take note. Anong sabi mo sa akin? Kaya mo, pangangatawanan mo. O ba't narito kayo ngayon? Ma, hihiram lang po sana kami ng maliit na halaga. May plano po kami ni Renz na magtayo ng maliit na negosyo. Ma, kahit konti tulong lang. Anong tong sinasabi mo? Ikaw kasi, ang tigas ng kukote mo. Kung di ka sumama sa probinsyanang yan na di ko alam kung saan lupalop mo nakuha yan, kung saan ang squatter mo nakuha yan. Kaya nagkakandahirap ang buhay mo ng dahil dyan Kung ikaw lang nakinig sa akin, sa gusto kong para sa'yo, yung si Catherine, kung doon ka sumama, di maaliwan ang buhay mo? Hindi ganyan. Bakit mo naman kasi ipipilit sa akin si Kat? Oo, mayaman siya, pero si Eden yung mahal ko O ayan, mabubuhay kayo sa pagmamahal nyo? Ha? Mabubuhay kayo? Ma, tama na po. Andito kami para hindi makipag-away sa inyo. Hayaan niyo po kung mapapahiram niyo kami ng pera. Dodoblehin na lang po namin yung ibabayad sa inyo. Ginawa mo pa akong Bombay. Wala akong ipapahiram sa inyo. Umalis na kayo. Ma, Ayun ang napapala mo. Sa pagsama mo sa babaeng yan. Hi, Mama! Bakit ka pala? Hindi mo man lang sinabi. Napasundo ko na dun sa driver ko. Ay, naku, okay lang yun, ma. Mahalaga nandito na tayo. At saka, Sino naman to? kapatid ko po, for a Hi. while. Oo. Dito muna siya for a while. Okay lang, Alam mo okay na. lang. Basta, Ma, wait lang. Bakit nandito siya? Hi, Renz. ibig sabihin nakilala mo na pala siya. Siya yung asawa ni Renz. Yung sinamahan ni Renz. Yung walang kwentang mahirap pa sa daga. Ayan. Ma, daan-daan naman sa pananalita kay Eden. Ano ka ba, Renz? Huwag ka na masaktan. Totoo naman, di ba? Tsaka tingnan mo naman, bakit naman kasi yan ang pinili mo? Bukod sa pangit na, tingnan mo naman, i-compare mo naman. Ang pangit niya, di ba? Ang ganda ko. So, wala pa siyang pera. True ka dyan, ma, di ba? Bakit naman siya pinili mo? Pero anyway, Siguro siya yung pinili ko kasi ganyan. Tignan mo, yung ugali niyo pa lang Maganda ka ba talaga, Kat? Pero yung ugali mo ganyan. Bulag ka ba? Paggambingin mo naman. Ma, huwag kumalma ka. Alam ko naman na sinasabi niya lang yan kasi nandiyan si Eden. Pero pag wala, alam ko naman puring-puring siya sa kaganda at kaseksihan ko. Di ba, Renz? Okay lang yun, sister. Teka lang, bakit mama yung tawag mo kay mama? Ano naman yung asawa mo, pakabobo naman. Syempre, ako naman dapat talaga yung daughter-in-law niya. Kaso ka dahil dumating ka, eksenadora ka, wala na. Napurnada na. Naintindihan mo? Maliliit pa, sila na talaga. Pinagkasundo namin ng mga magulang niya, ng mga buhay pa yung magulang niya. Kaso nga, umiksena ka. Kaya nasira lahat ang plano. Maitanong mo, gusto mo maitanong? Baka gusto mong tanongin kung bakit ako dapat at hindi ikaw. Tanongin mo ko dali.
hindi ko na kailangan tanungin. Kasi alam ko naman eh, na gustong-gusto mong si Renz. Kaso, hindi ikaw pinili. Bukod doon, hoy, bobo talaga eh. Bukod doon, mayaman ako. Tanga-tanga. Bukod sa mayaman, maganda. All in one package siya. Tsaka masikip ako. Di ba ba? Kat, huwag mo naman bastusin sa harapan ko si Eden. Tsaka, andito lang naman kami kasi hingi kami tulong kay mama. Para kahit pa paano uutang sana kami, may panimula kami sa business. Kaso, parang ayaw ni mama eh. Kawawa naman kayo. Kawawa naman sila. Mga walang pera. Narinig ko yung tawag mo sa kanila, mami, mahirap sa daga. Mas mahirap pa sa daga. Nga pala, Renz, kung di ka updated, etong magkapatid ay dito natitira si Kat at saka si Ibet. Kasi tutulungan nila ako sa opisina. Bibigyan ko sila ng trabaho doon at pwedeng makatulong ko sa mga maraming bagay dahil Ma. wala na akong anak eh. Eh, Di ba? bakit- Iniwanan mo ako ng dahil dyan? Eh bakit sila yung tutulungan mo? Eh di ako na lang ipasok mo sa opisina, ako na lang yung magtatrabaho. Bakit sila pa? Tsaka bakit dito sila titira? Dito sila titira nang may makasama ako. Di ba niliyasan mo nga ako nang dahil sa babaeng yan? Eh bakit hindi na lang ako yung tulungan mo? Mas gusto ko tang tulungan kung wala kang kasama. Eh, ma, hindi mo naman kailangan parusahan yung anak mo na dahil sa akin eh. Tsaka malaking bagay na yun para kay Renz kung magkaroon siya ng trabaho. Marunong naman akong dumiskarte. Kahit yung isasahod mo sa kanya na lang yun. Huwag na sa akin. Buti na mama yung ano mo, yung hilaw mong daughter-in-law. Atribida, nagmamagaling. Ano pala, desisyon ka. Hindi, si mama masusunod dito. Di ba, ma? Ate, hayaan mo na. Humihiram lang naman pala eh. Isa ka pa, gusto mo sumama ka sa kanila. Sige na, umuwi na kayo. Yung hinihiram nyo, wala! Eh man. Susera, hindi pang Pinapasakit hihiram yun yung pa. ulo mo, mami. Naku, papangit ka niyan. Ate, halika nga dito. Ano ba? Kinakabahan ako sa mga ginagawa mo eh. Ano ba yung plano mo? Hoy, anong kinakabahan sinasabi mo? Aba, dapat nga magpasalamat ka sa akin na damay pa kita at siningit pa kita. Ngayon, kinakabahan. Tanga-tanga ka. Eh syempre, parang masyado namang mabilis yung mga plano mo. Tapos, ano mo pa sa pera? Ano, mukhang pera? Aba, sino mang hindi mukhang pera dito sa mundong to? Lahat mukhang pera. Tsaka alam mo, dapat nga magpasalamat ka kasi pag nagkapera ako, madadamay ka. Boba. Bihira ka naman eh. Ano ba yan? Paano pag nahuli tayo? Eh di paano yan? Yun na nga, galingan mo. Huwag ka tatanga-tanga. Dahil kung hindi, pares tayo maliligwak dito. Kaya kung sa'yo, galingan mo yung pag-arte mo. Eh kung malaman nila na mahirap talaga tayo. Boba ulit? Hindi nga nila malalaman yun kung gagalingan mo. Basta sa akin, walang problema sa akin. Tsaka diba, narinig mo naman sinabi nila kanina, ipapasok ako sa kumpanya. So, ibig sabihin, mas malaking pera, mas mabilis lang yun. Uy, ate, huwag naman masyado ate. Baka naman sobra-sobra yung gagawin mo. Boba! Sino bang mas matanda sa atin? Ako, diba? So, ibig sabihin, mas matalino ako, mas magaling ako mag-isip. So, mga ayon ka na lang. Hindi yung konsensya ka. Naku, hindi na uso ngayon yung konsensya. Pag may konsensya ka, wala tayong pera parehas. Ano, papayag ka, yung taba mo na yung mababawasan? Papayat ka? Diba hindi? Basta ate ha, pag nahuli tayo talaga, ikaw talaga eh. Pahama ka talaga eh. Hoy, huwag kang mag-isip ng ganyan, hindi tayo mahuli. Ako bahala sa'yo. Basta galingan mo na, katulad din sinasabi ko, galingan mo lang yung pagsinungaling mo. Pag nagsinungaling ako, oo ka lang din ng oo. Tsaka mamayan, pag dahil tatanga-tanga, kakabobohan mo, dumulas pa tayo. Malaman pa nila na wala talaga tayong pera, na mahirap talaga tayo, mas mahirap pa tayo sa kanila. Tsaka tandaan mo, hindi nila alam na kaya tayo nagtatago. Dahil may demanda tayo, tatanga-tanga ka, baka madulas ka pa. Ha? Ang dami na natin kaso, ang dami ko ng kaso. Pag ako nakulong, idadamay din kita. Ha? Ay, kinakabahan ako siya. Huwag kakabahan, panindigan mo na ganito na talaga tayo, na masama na ugali natin, nahuhututan natin sila ng pera. Panindigan mo, tatak mo niya sa utak mo. Kung may utak ka, ha? Oo na. Oo, ka dyan, baka mamaya tatangata ka, madulas ka pa. Di niya na nga. Naku, gumanda ka talaga sa akin pag nalaman nila. Wala akong iba sisin, kundi ikaw lang. Oo nga eh. Oo. Tanga-tanga. Tara na. Hoy. O, kamusta naman ang buhay mahirap? Bakit mo ko tinatanong? Wala lang, kasi mukhang nag-e-enjoy ka eh. Hindi ba? Alam mo, masaya ako sa buhay ko. Kahit ganito lang, wala akong problema masyado. Eh ikaw, kamusta buhay mo bilang mayaman? Talaga
Talaga ba? Eh, di ba nung nakaraan lang naghihingi kayo kay mama, nanghihiram kayo ng pera kasi nga naghihirap kayo. O ngayon biglang yabang ka. Ano ba talaga? Alam mo, wala kang pakialam kung anong may buhay ako ngayon. Pakialaman mo yung sarili mo. Paano walang pakialam? Hoy, may pakialam ako kasi akin dapat si Renz. Kung di ka nga lang, di ba, sabi ko nung nakaraan, kung hindi ka lang umeksena, dapat ako yun eh. Eh kaso, eksenadora ka. Pasensya ka na. Sorry kung ako yung pinili ni Renz. Kasi alam naman namin na mahal namin yung isa't isa. At ikaw, hindi ka niya mahal. Kasi sa ugali mo pa lang, hindi na makain ng aso. Hoy. Hindi ako naniniwalang mahal ka ni Renz. Pinikot mo siya. Kasi itsura mo na yan. Kalagayan mo, estado mo sa buhay. Tingin mo pili ka ni Renz. O hindi ako naniniwala, ginayuman mo lang siya. Ikukumpara sa ating dalawa, hello, ang pangit mo. Hindi ka level sa akin. Tingin mo yung paa mo, yung kutis mo, yung mukha mo. Girl, sa buhok pa lang. Nilaban ka ba sa akin? Yun na ba yung basahin mo? Para piliin ka ni Renz? Yung physical mong anyo? Hindi eh. Hindi yan yung hanap ni Renz. Tignan mo, nagtagal kami kasi mabait ako. At nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Ito nga, nagsisikap kami. Kasi nga, alam ko na binibrainwash mo lang si mama. Bla, bla, bla. Dami mo sinasabi, hoy. Yung sinasabing pagmamahal, hindi ka mapapakain yan. O, tinan mo ngayon, naghihirap ka. Paras kayo mahirap. Alam mo, naawa ko kay Renz eh. Kasi kung tutusin ko ako yung pinili niya, di sana, di ba? Yung pogi niya, yung mas ipapogi pa siya. Eh, anong ginawa mo? Makasarili ka, inangkin mo si Renz. Kung talaga mahal mo siya, dapat pinaubayan mo siya sa akin eh. Na mayaman, ako mayaman ako eh, ikaw. Sarili mo lang iniisip mo. Yung pagmamahal, yan ako dito, totoo yan. Eh, di kainin mo yung yaman ng pinagyayabang mo. Talaga? Ay, huwag mo nga ako tinatalikuran. Bakit ba? Anong gusto mong mangyari, ha? Gusto ko, pumangit ka lalo. Ano ko pa? Ano ba? Wala nang gusto mo, ha? Ano ba? Ikaw palengkera ka talaga eh, no? Palengkera ka talaga eh. Pati sikat inano mo eh. Ano? Siya yung una nanakit sa akin. Sino mo nga itsura mo? Ikaw ang palengkera dito. Paano hindi ka lalaitin? Hindi ka lang mahirap. Mang-aagaw ka pa ng boyfriend niya. Kaya, Ma, wala na sila ni Renz. Pinapili mo si Renz, ako yung pinili. Ano ba bang gusto mong ipatunayan? Para mapili yung babaeng yan. Sa ugali pa lang eh. Ang sama na. palengkera talaga yan. Palengkera? Eh di ba sinabi ko nga sa'yo kasi pakalat-kalat ka. Nakasulubong mo tuloy yan. Palengkerang yan. Ma? Alam mo, etong babaeng to, ang talagang nagpapakulo ng dugo ko. Yung babaeng impactan yan, nagpapahirap sa buhay ng anak ko. Kung hindi talaga dahil sa'yo, hindi mararanasan ng anak ko yung buhay mahirap pa sa daga. Nang dahil sa'yo talaga. Sige ma, ipamukha mo na lahat ng meron ako. Mahirap, walang pera, daga, ano pa? Pero tandaan nyo, balang araw, pagsisisihan nyo lahat. Magsisikap kami ni Renz at ipapakita sa inyong dalawa na hindi habang buhay ganito kami. Oo, ngayon pa lang, start ka na magsikap. At para dumating yung panahon na maayos ka na, makaharap ka sa akin ng hindi ganyan ang pag-iitsura mo. Pati yung anak ko, ayusin mo pananamit. Hindi mukhang mahirap talaga, mukhang pobre. Kung mangyayari yun. Pero feeling ko hindi mangyayari yun. So, managinip ka na lang muna. Pangit! Alam mo, pinaiinip mo talaga yung ulo ng mami eh. Mami, para hindi ka na magalit. Alam mo anong gagawin ko? Ipag-shopping kita lahat ng gusto mo. Palibasa hindi niyo magagawa yun. Di ba? Diba? Ipag-shopping kita. Anong gusto mo? Sabi mo kasi dito tayo magkita eh. Nakita ko tuloy ang babaeng yan. Huwag ka na Sira magalit. talaga araw ko. Kung nagagalit, papangit ka. Magiging kamukha mo siya. Eh. Pangit. Tara na, mami. Tara na. Let's go. Mahal? Oh, mahal. Ano nangyari sa'yo? Ang kalat ng buhok mo. Kasi nakasalubong ko si Kat. Oh, ang ginawa sa'yo? Napaaway din ako eh. Sobra na kasi yung mga panlalait na sinasabi niya sa akin. Sinusumbat niya kung ano-ano. Pati ikaw, bakit daw ako yung pinili mo? Kaya mo na. Medyo may tama din talaga yung sikat eh. Sinaktan ka ba niya? Ayun nga, nagkasambunutan kami dalawa. Dumating naman tong mama mo, pati ako nasampal. Sinampal ka ni mama? Oo. Ayos ka lang ba? Hindi, okay lang to. Kaya mo na, mahal. Ito nga, yung inaayos ko yung mga pwede nating maano dito sa junk shop. At saka kahit pa paano, ang dami mga nagbenta ng mga kalakal nila dito. Kaya ito, pag nabenta na rin natin, mas doble na yung kita natin. Tsaka, kamusta yung pagtitinda mo?
ito pala yung kita ko ngayon. Pandagdag na to para dun sa Oh! pinag-iipunan natin ng negosyo. Mahal, ang laki na nito, ha? Alam mo, magtabi ka naman ng para sa'yo. Kahit magbumili ka rin ng damit o kaya nung pwede mong... Ano ka ba? Okay lang. Hindi pa naman butas tong mga damit ko. Tsaka, mahal, marami nga rin ako napagbentahan dito. Sige na, sige na. huwag na. Ipunin na lang natin yan lahat. Kasi naniniwala naman ako na itong pangangalakal mo, pati itong pagbebenta ko, may katuturan naman to lahat. Ako din, mahal. Sa totoo nga yan, ang dami ko rin natabi na pera. Magsikap lang tayo kasi sa atin naman naayon yung tadhana sa susunod. Yung mo, dami na nga natin pwedeng mabenta dito. Yung mga nagbenta kanina ng mga kalakal nila. Kaya nga Alam mo, napakaswerte ko sa'yo. Kahit ganito lang yung estado ko sa buhay, pinili mo ko, hindi mo pa rin ako iniwan. Ka nga dito. Thank you. Thank you din. Oh, siya, sige na. Kain na lang Magbebenta tayo ka. sa karindere ni Aling Bebang. Ay, naku, tama-tama. Gustong-gusto ko na rin. Yung buopis ni Aling Bebang. Sarap, halika na. Tara. Dalian mo kayo. Dalian mo. Nakatakot ka naman eh. Tuturuan kita paano yumaman, tanga. Nakikita mo, di ba? Ita-transfer ko to sa account mo. Account ko. Ate, masyado namang halata bakit account ko pa gagamitin mo? Boba, hindi ka naman nila kilala. Kaya nga sa'yo kayo lilipat Huwag mo akong nanakawan Tsaka syempre, may access ako sa finance. Kaya alam ko na kung alam ko paano mamandekwat. Ate, baka mahuli naman tayo niyan. Alam mo, boba ka talaga Paano nga tayo mahuhuli? Ginagalingan ko nga Tsaka, hulaan mo kung magkano na laman ng bank account ko. Magkano na nakukupit ko? Dali, sagot! Magkano? 2 billion. Hindi mo kaya. Bakit naman nun? Di ba masyadong halata? Ang malaki, maliit pa nga yun. Gusto ko nga 10 milyon. Tatanga-tanga ka talaga. Baka naman mahuli tayo niyan Lalo na yung mga bank transfer na inaano mo dyan. Kaya nga sa iba ko pinangalan, di ba? Sa pangalan mo, hindi ka naman nila kilala. Ang alam lang nila, matabang kapatid lang kita, yun lang. Ayusin mo yung trabaho mo baka mahuli tayo. Nakakatakot kaya yung ginagawa mo. Alam mo, hindi tayo mahuhuli kung hindi ka tatanga-tanga. Kaya sumunod ka na sa sasabihin ko. Sumusunod naman ako. Baka mahuli tayo. Nakakatakot naman yung ginagawa mo. Ano ka ba gusto mong maghirap? Lahat ng mga tanga, naghihirap. Good morning. Ba't ang aaga niyong pumasok? Hi, good morning, ma. Di ba pinangukuhan mo siya na papasok siya dito? Kaya tinutur ko na siya. Di ba, Yvette? Okay. Maigi naman yung ginagawa mo. Ba't ikaw, ang aga mo yata? Marami akong files na ayusin Anyway, tawag na to. Baka gusto mong magkape muna. Kape? Okay, Ako okay. na, ate. Ako, Okay. very dimple ko si... Bilis. Sige, sige. Di ako kasya, ate. Ako naman. Habang inaantay ko yung kape ni Yvette, Kumusta naman? Okay naman po. Alam mo naman, very, very concerned ako dito sa company mo. Tsaka lahat ng pwede ko itulong sa'yo, matinutulong ko talaga. Huwag ka mag-alala. Okay, salamat naman. Di ba love na love kita? Tsaka ma, may favor pala ako sa'yo. Ano yun? Pwede ba dito muna si Yvette? Tagalinis mo, di ba? Love mo ako, di ba? Sige, wala namang problema yun. At saka, kung maglilinis-linis naman siya rito, bibigyan ko rin siya ng konti para naman kahit pa paano merong panggastos yung bata. Anong konti, ma? Huwag naman konti. Alam mo naman, kapatid ko yun. Lakihan mo naman. Ganun ba? Sige. Wala namang problema yun. Lalakihan mo, ah. Sige, Promise sige. mo yan. Yes. Promise, ha? Oo, sige. Ikaw talaga, very love talaga. Pakis mo, ah. Love talaga kita. So, punta ko na muna siya, ma. Check ko lang kung tama yung ginagawa niya. Alam mo na, medyo bobo yun si Parang Yvette. alam ko may meeting ka mamaya. Oo nga din po. Kaya nga, mauna na ako. Check ko din yung meeting, tsaka si Yvette na. Sige. Tatanga-tanga yun, eh. Sasabi ko sa iyo lahat ng bagay na ikagagaling ng kumpanya. Gawin mo, ha? Okay, Go! bye-bye. Bye, ma! Sige. Yvette, di ba ikaw yung kapatid ni Kat? Siya nga yung kapatid ni Kat. Oo. Talagang sinadya ko kayo kasi hindi na kasi kaya ng konsensya. Bakit? Ano ba nangyari? Ito nga yung ate ko. Maraming ginagawang kababalaghan dun sa company ng mami mo. Kababalaghan? Anong ibig mo sabihin, Yvette? Basta huwag kayong maingay Hindi ako isumbong. Magtiwala ka sa amin.
hindi namin sasabihin. Pero kung kailangan, bakit naman hindi, di ba? Ano ba nangyayari, Yvette? Paliwanag mo nga, naguguluhan ako eh. Yun na nga, yung ate ko nagnanakaw sa company ng mami mo. Ano? Oo, isa pa. Nagnanakaw siya? Anong ninanakaw niya? Pera, Renz. Teka lang, pera? Paano niya napapalusot yung pera dun? Yun na nga, tinatransfer niya sa iba't ibang bank account. Tapos, isa na rin dun yung bank account ko ginamit niya. Kaya ito nga, dinala ko. Ito, may cheque dyan. Kalahati ng ninakaw niya, bibigay ko sa inyo para hindi naman masyadong halata kasi alam ko naman nagmamonitor yun sa mga account na tinatransferan niya eh. Nako, Kalahati? 1 milyon to eh. 2 milyon yung kinuha. Nako, Yvette, malaking bagay to Malaking bagay itong ginagawa mong tulong para sa amin. Pero, hindi naman kaya din ang konsensya ko na hindi malaman ni Mama yung mga nangyayari ngayon sa kumpanya. Yun na nga, Renz. Pero kung sakali mang sabihin mo sa mami mo, huwag mo na lang siguro sabihin yung pangalan ko. Ganito na lang, huwag ka mag-alala. Kung sakaling may pagkakataon na malaman ng mama ni Renz yung nangyari at mapatalsik si Kat, siguro papakiusapan namin na ikaw yung pumalit doon dahil tapat ka. Hindi, tutulungan na rin natin si Yvette. Huwag ka mag-alala, tutulungan ka rin namin, Yvette. At saka, sagot ko na yung protection mo. Walang makakaalam na ikaw yung dahilan kung bakit nalaman namin to. Maraming salamat sa tulong mo, Sige ha. Basta, yun na lang yung pakiusap ko sa inyo ha. Kasi Natatakot din kasi ako eh. huwag ka mag-alala, kami na bahala. Paano ba yan? Alis na ako. Baka makita pa ako eh. Sige, mag-iingat ka, ha? Sige. Thank you ha. Ano? Mahal, yung binigay na pera ni Yvette, ito 1 milyon, malaking tulong to para sa atin. Pero, kahit na yung ipon natin dyan, 200,000 pa lang, malaking bagay ng 200,000 para makapanimula. Hindi natin kailangan itong perang to. Ang gagawin natin ito, isusoli natin to kay Mama, tapos sasabihin natin sa kanya yung totoo. Tama ka. Sangayon ako sa'yo. Siguro naman, di ba, yung mga perang niyan, pinaghirapan talaga ng mama mo. Kailangan talagang masauli. At yung cut na yun, kailangan pagbayaran niya lahat ng mga kawalian yung ginawa. Talagang pagbabayaran niya. Halika na, huwag tayo magsayang ng oras, punta natin si Mama. Ma? Ma? Ba't nandito na naman kayo? Manghihiram na naman kayo ng pera? Wala akong pahihiram. Huwag niyo akong abalahin. Ang laki ng problema ko. Ma? Marami akong nawawalang Ma, naririndi ako dito. kaya kami nandito, may sasabihin kaming importante sa'yo. Ano bang importante yan? Huwag niyo akong abalahin. Oh! Tignan mo! Ano to? Cheque! 1 milyon! 1 milyon? Ano to? Saan mo to nakuha? Oh, wala kang alam, di ba? Yung problema mo na malaki, ayan yung problema, ayan yung dahilan. Nakikita mo ba yung mga unauthorized transaction dyan, yung mga pagbabank transfer ng pagpapasa ng pera? Sikat yung dahilan nun. Tapos yung cheque na yan, galing yan sa kapatid niya, si Yvette. Sinabi sa amin yung totoo, tinulungan kami. Kaya naman pala lugaw na yung utak ko sa pagsusolve dito ng problema sa mga nawawalang pera. Naririto ko pala, may kasama ako magnanakaw. Ma, alam ko naman pinagkatiwalaan mo si Kat. Pero dahil dun sa tiwalang binigay mo, inabuso niya. Kaya yan, marami pong pera na napalabas sa company mo. Pati kapatid niya, dinadamay niya. Oo, si Yvette. Si Yvette na inosente. Pero mabait siya, ma. Alam mo ba, sinabi niya sa amin na wag daw siyang madamay or wag daw sabihin na siya yung nagsumbong. Kasi ayaw niyang madamay. Kasi nga naman, kapatid niya yun. Pero ma, yung konsensya ni Yvette, hindi niya kinaya. Kaya binigay niya sa amin yung kalahati ng pera na sinend sa kanya ni Kat. Kaya kung sakali man, parusahan mo si Kat, pero si Yvette, kailangan niya ng protection at tulong mo. Ganun ba? Kat, pumasok ka nga rito. Yes, ma. Ay, bakit sila? Anong ginagawa niyo dito mga daga kayo? Ba't nandito kayo? Ano kailangan niyo kay mama? Kat, hindi kami daga. Nandito kami para sabihin yung katotohanan. At alam na ng mama mo lahat ng ginagawa mo dito. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin, Kat. At anong katotohanan pinagsasabi mo? Anong ipaliwanag, ma? Yung mga pinalulusot mong pera.
Masakit na ang ulo ko kung paano hahanapin. Andi dito lang pala. Anong pera? Teka, sino to? Hindi ko naman to kilala. Hindi mo kilala? Kala mo matalino ka? Tanga ka rin pala. Pangalan to ng kapatid mo, di ba? 1 milyon, Kat. 1 milyon. Nasaan pa yung ibang kinuha mo? Eh, ma, hindi naman totoo yung sinasabi nyo. Ay, sabi nyo yung totoo. Wala akong ninakaw, ha? Ano hindi totoo? Eh, mismong sa kapatid mo na nga galing yan eh. Ha? Oo, hindi kasing demonyo ng kapatid mo yung ugali mo. Oh, pati kapatid mo niluluwa ka na, no? Siguro pati si Satanas nahihiya na sa impyerno sa mga ginagawa mo. Tatang-tang ibit talaga yun, oh. Nakakahiya ka, Kat. Halos ipinaglabang pa kita sa mag-asawang to na ikaw yung gusto ko. Magnanakaw ka. Wala kang kwenta, Catherine. Teka lang, ba't ba nagagalit ka sa akin? Eh, ginagawa ko lang naman yung part ko na ayoko nga maghirap. Huwag mo akong tawagin tanga. Kung tutusin matalino pa nga ako, eh. Kasi nagagawa ko magkapera. Ikaw yung tatanga-tanga. Matalino, ninanakawan mo yung nanay ko. Alam mo, porket gustong-gusto ka lang ni Mama, ngayon binibilog mo lang pala talaga yung ulo niya para makakuha ka ng pera dito sa kumpanya. Inabuso mo ako masyado, ha? Inabuso mo ako masyado. Hindi ko palalampasin itong mga bagay na to. Renz, tulungan mo ako. Paano makasuhan to? Ako, Ma. Naaalta ako eh. Ma, kung gusto niyo pong malaman, may mga nasasagap po kaming balita tungkol sa babaeng yan. Eh, kaya naman po siya dumidikit sa inyo. Kasi may mga pinagtataguan siyang napag-utangan niya. May kaso na rin po yan. Pinaghahanap na yan ng mga pulis. Oy, manahimik ka, sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Magtapat ka, yung totoo. Eh, bakit ba sila pinaniwalaan mo? Ako dapat. Na, hindi ba mahirap yan? Di ba ayaw niyo sa kanya? Di ba inago niya na naman sila sa akin? Huwag niyo sila paniwalaan. Alam mo, minsan tama rin yung anak ko. Kahit sabihin mong napakaganda mo, bukod sa kanya, ha? Yung ugali, hindi na mababago yan, hindi na mabibili. Siguro nga, kaya nagustuhan ng anak ko yun, kahit na sabihin ng paslupa, squatter, eh may pag-uugaling iba. Dahil mabuting tao siguro. Ginintuan yung puso niya kesa sa'yo! Ma, huwag ka na masyado ma-high blood dyan. Huwag mo na pag-aksaya ng panahon yan. Bago kami pumunta dito at sinabi sa'yo yung mga nangyayari, andun na kasama na namin yung mga pulis sa baba. Kaya inaantay ka na ng mga pulis sa baba o kailangan pa ba nilang pumasok dito sa building para kalad ka rin ka? Ah, hindi. Pababain mo na to dito na... Ma. Umalis ka na, dali mo na yung Bumaba ka gamit doon. mo. Bumaba ka na. Hindi pwede. Ayoko makulong. Tulungan niyo naman po ako. Ano hindi makulong? Dapat lang sa'yo makulong. Ma. Hindi pwede! Bumaba ka na dito sa baba! Huwag mo akong abalahin pa! Bumaba ka na doon! Wisip na ibit yan. Pasensya na kayong dalawa, ha? Lalong-lalo na sa'yo, Eden. Formal akong humihingi ng dispensa sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Anak, ang totoo, tinitikis lang kita, pero sobrang miss na kita. Ma. Alam mo, sa ginawa niyong to, wala naman talaga magmamalasakit sa akin eh. Dapat talaga kadugo talaga. Dapat ikaw rin sang naririto kasi sa opisina. Eh, kasi naman, May, masyado ka kasing judgmental agad. Di ba nga sabi nila, don't judge the book by its cover. O, tingnan mo. Ginudge mo masyado sa Eden, pero alam mo, kahit na gano'n yung sitwasyon namin, hindi namin kinuha yung pera na binigay sa amin ni Yvette. Pero yung mga inaipon namin sa junk shop, sa pagtitinda niya, unti-unti, nakakaipon na kami ng malaki. Nakakapagpatayo na kami ngayon ng maliit na sari-sari store, pero balak pa namin palakihin yun. Pero anak, sa nangyaring to, lesson learned. Aral sa ating pare-pareho. Palagi ko, ikaw na ang dapat na tumayo dito sa sitwasyon ko, dito sa posisyon ko. Di ba? Talaga, Ma? Tapos ikaw, diretso mo yung negosyo mo. Itong nakita niyong to, bibigay ko para pagsimulaan nyo. Ma, ang laki Ma, talaga masyado niyan. namang malaki Okay to. lang. Alam mo, Renz, sa nangyaring to, masyado akong namulat sa katotohanan na hindi lang pala laging pera ang dapat pairalin sa buhay ng tao, no? Ako na maraming pera, naghahangad ako ng pagmamahal ng anak ko, at pagmamahal na rin ngayon ng manugang ko. At sana, wala na tayong stress pare-pareho sana, next year, may baby na naman sana kayo. Nang makita ko naman na yung Ma. apo ko habang malakas ako, no? Siyempre gusto ko maging stable muna. Pagka okay na talaga lahat, bibigyan na kita ng apo. Tsaka, Ma, Magiging miss na okay miss na rin kita. Maraming salamat sa tulong mo. Maiging okay ng lahat, anak. Eden? Salamat po Magpapahanda ako ng lunch? O, sige, Ma, Or lumabas na lang tayo? kumain na lang tayo sa labas. Tapos Sige. bukas na bukas, ayusin ko na din yung trabaho dito sa kumpanya. Ay, nako. Sige, okay. Tara. Kamusta na? Okay naman. Ganda ng bahay na Ganda pinagawa bahay, mo ah. Siyempre,
Talagang ginalingan ko sa trabahong binigay niyo sa akin. Siyempre, congratulations! Thank you, ah. Congrats! Yvette, malaking tulong na sinabi mo sa amin yung totoo tungkol sa kapatid mo, ha. Yun nga lang, nagalit yata talaga siya sa'yo, nung malala. Pero wala naman tayong magagawa. Batas ay batas. Tsaka tama yung ginawa mo. At least matuturuan na ng leksyon yung ate mo. Di ba? Sa bagay, hindi na rin maganda yung ginagawa niya. Ano ba to? Ano, tuloy muna kayo. Hindi na. Dumaan lang din kami kasi gusto Ay, namin Yvette! makita yung... Alam mo, kasalanan ba't ako naghirap eh? Makasarili ka talaga. Hindi mo man lang inisip na ate mo ako na magkadugo tayo. Hoy ate, hindi naman tama rin yung ginagawa mo eh. Hindi na kaya ng konsensya ko. Tsaka masyado kang garapan. Eh, ano ba nagtama? Baguhin mo yung ugali mo. Tignan mo, nakalaya ka na sa kulungan lahat ganyan pa rin ugali mo. O, binalikan mo pa talaga tong kapatid mo. Alam mo, pumunta kami dito para i-congratulate siya sa maganda niyang bahay ngayon. Ikaw, naghirap ka na, pero ganyan pa rin ugali mo. Ano, wala ka pa rin natutunan? Kat? Eh, kasalanan naman talaga niya eh. Kung di siya nagsip-sip sa inyo, malamang di ako maghihirap. Dapat mayaman ako. Ako dapat nasa posisyon mo. Ikaw ang may kasalanan yan. Ikaw may gawa yan sa sarili mo. Kat, hindi naman siya sumipsip sa amin eh. Siya yung nagsabi sa amin ng totoo. At saka kung sasabihin mo na umasa din kami sa pera ng mama ni Renz, hindi. May ipon kami na pera. Kaya nga namin binalik yung 1 milyon na ninakaw mo eh. Pero, swerte din kami. Kasi naniwala sa amin yung mama ni Renz. At ngayon, si Renz na yung bagong CEO ng company nila. Kasalanan mo to, Yvette. Dahil masyado ko pa hero. Sorry na ate, magbago ka na lang. Hayaan mo namang matuto ka sa buhay. Hindi yung palagi yung nagnanakaw tapos utang pa tayo ng utang. Gagawa ka pa ng masama. Ma, iniisip lang din naman kita ah. Pero ako di mo man lang ako naisip. Palamukha mo. Naisip na alin? Kunin yung mga pera sa masamang bagay para yumaman ka? Tingnan mo si Yvette, nakapagpatayo siya ng bahay, pero yung pera na ginamit niya sa paghihirap, sa tama, sa malinis. Ma, naghihirap din naman ako doon. Nahirapan din naman ako nakawin yun ah. Nakunin yun ah. Pero tama na rin yung nangyari sa'yo. Sige na, Kat. Umalis ka na. Baka mag-skandulo ko pa dito. Tumawag pa kami ng pulis at makulong ko ulit. Leche ka. Pasensya ka na dun ha, sa ate mo. Ganun pa rin. Ate mo, walang pagbabago. Hayaan nyo na yun. Makaka-realize din yun na anong ginagawa niyang mali sa buhay. O, sige na Yvette, meron din kasi kami pupuntahan ni Eden. May date pa kami ngayon. Sige, ingat kayo ha. Sige, Sige. salamat, ha. Congrats Sige. ulit ha. Okay. Ingat ka.